Good morning po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga tatay, mga daddy, mga fathers sa buong mundo, Happy Father's Day po. Pwede po bang tumayo yung mga tatay? Nasaan po yung mga tatay? Yung po mga nanonood ngayon, pakitas na lamang po yung kanilang kanang kamay. Nasa yung mga tatay. Nasa harapan po natin ngayon ang ating mga huwaran dakilang ama. Bigyan po natin sila ng malakas sa kanya. Pwede na po kayong maupo. So, sa ating reflection ngayon, meron po tayong dalawang bagay na pagninilayan. Una, ang Father's Day. Ikalawa, yung ating gospel na natutungkol sa faith or pananampalataya. Unahin po natin ngayon ang Father's Day, araw ng mga ama. Ang bilis po ng panahon, parang kailan lang natin ipinagdiwang ang Mother's Day. Last month lang. Binigyan ko pa nga ng token yung mga mothers noon, bulaklak. Mamaya po yung mga fathers, bibigyan ko rin po ng token. No? Bibigyan ko sila ng souvenir na sanitizer. Nilalagay lang po yan sa pantalon para anytime pwede nyo magamit yung sanitizer nito. Kaya huwag mag-series yung mga nanay. Last month, nabigyan ko na po kayo. Yung mga tatay naman ngayon ang bibigyan natin ng parangal. And at the same time, be-bless ko rin po yung mga tatay mamaya. Sa pamilya, mayroong kanya-kanyang role na ginagampanan ang bawat membro. Ang nanay, ano ang kanyang role? Siya yung ilaw ng tahanan. Ano naman ang role ng tatay? Siya yung tagapundi ng ilaw. Ano naman ang role ng anak? Siya yung anay ng tahanan. Pero ang totoo, alam natin ang role ng tatay. Siya yung haligi ng tahanan. Hindi tagapundi. Kapag sinabing haligi, ayan, simbahan makikita natin ng haligi nito. Sa bahay makikita rin natin ng haligi. Parang yung poste. Pagmasdan ninyo yung bahay na walang haligi, walang poste. Kapag lumindol, madaling masira, mag-collapse, bumagsak yan. Kaya kailangan ang haligi para manatiling matibay, matatag ang isang bahay o ang isang tahanan. Ganyan din po sa mga tatay. Dapat maging strong kayo. Dapat maging matibay, matatag, malakas kayo para sa inyong pamilya, para sa inyong tahanan. Lalo-lalo na sa panahon ng pagsubok, problema, tukso, dapat maging matibay, matatag, malakas. Para walang nawawasak, nasisira, nabubuwag na pamilya. Amen po ba? At syempre, ang huwaran ng mga ama ay walang iba kundi si San Jose, ang esposo ng ating Inang Maria. Sakong-sako, meron tayong imahe ni San Jose. Ang dami nating mga magagandang alaala sa mga tatay natin. Alam ko bilang anak, nung nabubuhay pa ang tatay ninyo, kung wala na siya, marami rin kayong karanasan. Sa mga buhay pa yung kanilang tatay, bawat sandali, bawat araw, dapat
tamasahin ninyo. Bigyan ninyo ng makahulugang bagay yung araw na kasama kapiling ninyo ang inyong mga tatay. Ako po personally, nung nabubuhay pa ang tatay ko, ang dami kong mga magagandang alaala sa kanya. Sa tatay ko natutunan yung pagdarasal ng Santo Rosario. Igagather na kami sa altar namin. Tapos siya po yung maglilid ng Santo Rosario in Kapampangan. Kaya hanggang yung direct ang kaliwang words at katangganan ko lang Birhen na malugod, nga nakit ang pamaglid ng tatang ko, Birhen na mayumo, itang Sweet Virgin Mary. So, kaya bata pa lamang po ako, hindi pa ako nasa seminaryo, marunong ako magdasal ng Santo Rosario. Sa tatay ko rin natutunan yung pagiging mapagbigay. Maliban sa nanay ko. Kasi si tatay ko kapag pumunta ng palengke noon, siliit na pag-uwi niya, meron siyang dalang pasalubong. Pandesal, soft drinks. So, una niyang ibibigay sa bunso, sa akin, yung dala niyang pasalubong. At sasabihin niya, o anak, share mo yan sa mga kapatid mo. At saka kapag harvest time na, kasi si tatay ko ay sa Hortilano, magsasaka, kapag anihan na, makikita mo yung mga humihingi ng palay sa tatay ko. Kapag mayroong humingi ng ganitong kilo, binibigyan po niya. Lalo-lalo na kapag masagana yung aming ani, talagang nagbibigay si tatay ko. Sa mother ko, ganun din po. Very generous din yung nanay ko. Kapag mayroong lumalapit na namamalimos, hindi nasizero yung namamalimos. Bibigyan niya at bibigyan niya kahit magkano itong namamalimos dito. Isa pang natutunan ko sa tatay ko, yung pagmamaneho pagdadrive. Dati takot ako mag-drive. Lalo-lalo na kung mag-isa lang ako. Pero palagi sinasabi ng tatay ko kapag tinuturuan niya ako, anak, palakasan lang ng loob yung pagmamaneho. Kapag mahina ang loob mo, hindi ka kailanman matututo ng pagmamaneho. Kaya yun po, yung tapos sa isip ko noon, dapat malakas ang loob ko. Dapat kaya ko ito. Kasi kung mahina ang loob ko, hanggang ngayon, baka may driver ako. Kaya ako lang po yung mag-isang nagmamaneho sa aking sasakyan. Sa tatay ko rin natutunan yung pagpapastol ng kalabaw. Maliit pa lamang po ako, grade school pa lamang ako, marunong na ako magpastol ng kalabaw. Hindi po ako ino-oblige ng tatay ko. Hindi katulad ng isang bata na nag-viral sa Jessica Soho, yung umiiyak. Iyak ng iyak, sabi niya, kung nandito lamang ang tatay ko, kung nandito lamang siya, baka hindi na ako mag-aararo. Sabi niya po, nakakaawa yung bata. Kasi at the age of 10, sinapak na siya sa pagtatrabaho sa bukid. Yung tatay ko, hindi po siya ganun. Hindi niya ako o kami in-oblige. Basta sa murang edad ko, gusto kong sumama sa kanya sa bukid. Pero dahil natakot ako sa kalabaw, ang ginagawa ng tatay ko, iniuunat niya yung kanyang paa habang siya nakasakay sa kalabaw. Tapos yun ang ginagawa kong hagdan. Pagkaapak ko sa kanyang paa, hila niya yung kamay ko, paakyat sa kanyang likod. Pagkatapos siya magtrabaho sa bukid, ang ginagawa ng tatay ko, nagpapastol muna kami ng kalabaw. Nakasakay kami pareho sa kalabaw. Kaya very na-enjoy ko po yung aking kabataan kasama ko ang aking pinakmamahal na tatay. What is the point of my story? Simple lamang po, kung ano mang status ng buhay na meron ako ngayon, ano ang buhay na meron ako ngayon, hindi ko ito ipinagkakaila.
na malaking bahagi, malaki ang contribution ng ating tatay sa ating buhay. At isang dahilan kung bakit ako nakapagtapos sa ating pagpapari dahil sa ating mga magulang, dahil sa kanilang pagsusumikap. Okay? Especially yung financially, sila po talaga yung tumulong para ako ay makatapos sa ating pag-aaral bilang pari. Alam ko, yung mga anak na tulad ko na nandito ngayon, hindi nyo man ikukwento sa atin, pero sa puso ninyo, alam ko na anumang bahagi o anumang buhay na meron kayo, malaking bahagi ang inyong mga magulang, lalong-lalo na inyong mga tatay. Kaya ako po, very proud ako si Father Jason na galing ako sa pamilyang magsasaka. At proud na proud ako sa aking mga magulang, partikular na sa aking tatay. Palagi ko nang sinesermon, ano man ang trabaho, basta marangal, dapat itong ikarangal. Amen po ba? Kaya sa lahat ng mga magsasaka na nandito ngayon, sa mga tatay ng Hortelano, saludo po ako ngayon. Kasi hindi dahilan ang paghihirap para huminto kayong mangarap sa inyong mga anak. Sabi nga, kahit mahirap ang buhay, kahit asin na lang ang kinakain ninyo, kahit kamatis na lang ang kinakain ninyo, magsumikap kayong mga magulang na itaguyod ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Amen po ba? Ngayon, magbibigay ako ng short reflection about the gospel. Ganito po ang sitwasyon ng ating Ebanghelyo. Yung mga alagad kasama si Jesus ay nasa dagat. Nakasakay sila sa isang bangka. Habang si Jesus ay nagtutulog, biglang umihip ang malakas na hangin. Malakas na hangin. Naramdaman yan ng mga alagad. And then, biglang lumakas ang alon ng dagat. Sabi niya, napupuno na ng tubig yung bangka. Kaya, nagpanik yung mga alagad. Tila bagang yun na yung katapusan ng kanilang buhay. Sa sobrang takot nila, ginising nila ang ating Panginoon. At ang sabi, Panginoon, hindi ka ba nababahala? Baka mamatay tayo sa sobrang lakas ng alon at hangin. Kaya ang ginawa ni Jesus, tumayo siya. At pinatigil niya, pinahinto niya ang malakas na hangin. At pinatahimik niya ang malakas na alon ng dagat. Pero ang sabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Oo nga naman, kasama nila ang ating Panginoon, pero nandun yung pangamba, nandun yung takot. Wala ba kayong pananampalataya? Kaya nagpulong-bulungan yung mga alagad, sabi nila, sino ito para pahintuin niya ang malakas na hangin at patahimikin niya ang malakas na alon ng dagat? Ipinapahayag ng kwentong ito na si Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa angkasan. Si Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa alon, sa malakas na hangin, kahit na yung malakas na bagyo sa ating buhay. Do you believe this? Lahat ng mga naniniwalang si Jesus ay higit na makapangyarihan sa lahat, palakpakan po natin siya. Yung mga binanggit kong alon, malakas na hangin, bagyo, yan ay kumakatawan sa mga pagsubok, problema, krus na ating pinagdadaanan sa buhay. Ito po, real talk. Hindi natin may tatanggi
na may mga aktibo nga sa simbahan, makikita mo every Sunday na nagsisimba. Pero kapag dumating yung matinding pagsubok, malakas na bagyo sa kanilang buhay, malaking problema sa kanilang buhay, nanghihinaan sila ng loob. Nanghihinaan sila ng pananampalataya. In what way? Hindi na sila nagsisimba. Hihinto sila ng pagsisimba. Ilang weeks hindi makikita magsisimba. Ang dahilan kasi meron silang mabigat ng problema pinagdadaanan. Rason ba yun? Para hindi ka magsimba dahil meron kang malaking problema pinagdadaanan. Di po ba dapat kapag meron kang mabigat na problema, doon mo mas kailangan ng Diyos. Doon mo mas kailangan magdasal. Doon mo mas kailangan magsimba. Katulad nila ng mga alagad, naramdaman nila yung malakas na hangin, malakas na alon. Humingi sila ng tulong kay Jesus. Tandaan po natin, hindi kailanman natutulog ang Diyos. Naalala yung kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Yan ang tanong ng mga mahina yung pananampalataya. Natutulog ba ang Diyos? Pinabayaan na ba ako ng Diyos? Iniwan na ba ako ng Diyos? Hindi po. Kailanman hindi tayo iiwan at iiwanan ng Diyos. Pinangako po niya yan bago siya umakyat sa langit. Sabi nga sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo kailanman iiwanan. Mananatili ako sa piling niyo magpakailanman. Sa mga mahilig sa social media, lalo-lalo na yung mga nag-TikTok, meron pa yung dance challenge na pwede niyong gawin. Lalo-lalo na yung mga mahilig sumayaw. Yung dance challenge na ito, ang ganda po ng title niya. Ito po yung, My God is so big and so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Check niyo po yan sa TikTok. Ang ganda ng kanyang mga moves. Yung pagdalan ko, tapos magandang pa. Yan. Makikita po na yung cute ng sayaw. Ang cute ng sayaw. Pero mas cute yung message. Mas maganda yung nilalaman ng mensahe. Sabi niya, ang aking Diyos ay napakalaki, napakalakas, napakamatatag. Lahat ay posible sa Kanya. Kaya kapag mayroon kang malaking problema, ang dapat mong gawin, sabihin mo sa iyong sarili, hoy, malaking problema, meron akong malaking Diyos na sinasamba. Totoo po yun. Lahat ng ating mga pinagdadaan sa buhay, mawawala, matatapos yan. Siyempre, hindi sagana ang sarili natin. Kailangan natin ang tulong, grasya ng Diyos. At magagawa natin ito through prayers, through faith. Ang tao ay pananampalataya, hindi kailanman pababayaan ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, lahat ay posible. Amen. Umayaw po ako.
Espiritu na lumulog sa atin. Diyos naming Ama, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba at pinananaligan. Sa oras na ito, Panginoon naming Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na nanghihina kami ng loob at nawawalan kami ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, problema na aming pinagdaraanan. Naniniwala kami, Panginoon, na kung patuloy kami mananalig at sasampalataya sa iyo, lahat ng mga bagay na imposible ay magiging posible. Lahat ng mga problema ay magkakaroon ng solusyon. Nagpapasalamat po kami sa pagsusuko mo sa iyong buong na anak na si Jesus. Si Jesus ang nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming dakilang manggagawa, ang gumagawa ng iba't ibang uri ng karamdaman, mapapisikal, spiritual, emotional, at mental. Sa oras na ito, Panginoon, kami ay naniniluhod ng mapakaalang sa iyong harapan, humihingi ng pagpapagaling. Hawakan mo ang bawat sa amin, simula ulang ng maaari. Dahil naniniwala kami sa isang salita na lamang, gagaling at gagaling kami. Ipinapasin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin may iba't ibang karamdaman. Ang mga mahirap na walang pera ng bili ng gamot at walang pang-hospital. Nawa, Panginoon, mapagtanto ng bawat isa sa amin na ikaw lamang ang aming kailangan. Ikaw lamang ang magpapagaling sa aming karamdaman. Maraming salamat sa mga pagkakataon pinuprotektahan kami laban sa COVID-19 na bumibigay ng maraming buhay. Nawa, Panginoon, patuloy mo maging protektahan, yakapin sa pamagitan ng iyong kabanal-banal na katawan ng mundo. Sapagkat ikaw ang puprotekta sa amin. Wala nang mga virus, salot, at kapahamakan na pwedeng lumapit at kumapit sa amin. Lahat ng ito ay hinihin namin sa matigas mong pangalan ng Jesus. Nabubuhay ka at nag-ahari kasama ng Banal Espiritu Santo, bagpa sa walang hanggan. Amen. Yung po kayo hiligin at pagpapala ng Diyos.